dalawang linggong rerepasuhin ng mga kalihim ng DPWH at Budget Department ang hinihiling na pondo ng DPWH para sa 2026 National Expenditure. Utos siya ng Pangulo dahil may mga naisingit umano sa proposed budget ng DPWH. May report si Von Aquino. Kasunod ng paglutang ng ilang questionableng flood control project, 2 linggong ipinasuspinde ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bidding para sa mga proyekto ng DPWH. Layo niyang matiyak na di maanomalya ang mga proyektong popondohan ng lokal na budget, di kasama ang funded ng foreign institutions. Foreign assisted projects will continue. Kasi yon, kampante tayo na maayos yon dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Yung mga nabid na award na kailangan yon, babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Pinarerepaso naman ni Pangulong Marcos ang hinihinging budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2026. Meron pa rin daw umanong naisingit sa 880 billion pesos na proposed DPWH budget. Kasunod niya, nagkasundo sina DPWH Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman na sa susunod na 2 linggo ay uupuan nila ang budget ng DPWH sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Dun sa 2 linggo, kung merong kailangan baguhin, palitan, tanggalin, isasubmit ng department. Kung completed na, o di tatanggalin natin. Kung doble ang entry, o di tatanggalin natin yung isa. 15,000 projects na nakapaloob sa NEP ang kanila raw iisa-isahin. Balak ng 2 kalihim na gamitin ang teknolohiya para mas madaling matukoy ang mga questionableng item. Dahil DPWH lang naman ang may problema, hindi na raw kailangang ibalik ang buong NEP sa Department of Budget and Management o DBM. Taliwas dyan ang tingin ng ilang kongresista. Mungkahin nila kay House Speaker Martin Romualdez, ibalik ang buong NEP sa DBM para linisin ang mga questionable o manong insertion. Ang problema namin talaga is ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi. If we don't touch it, di parang complicit na kami sa lahat ng kalokohan. Kung makita at ituro nila, ito ang mga executive insertions na hindi nararapat at hindi sang-ayon sa kumpas ng presidente, then that will be the time that Congress can efficiently exercise our oversight powers. Handa raw ang mga kongresista na kanselahin ang break nila sa October 10 hanggang November 11 para maipasa sa tamang panahon ng 2026 NEP. Hihilingin din nila sa kanilang mga miyembro na simula bukas, huwag munang dumalo sa budget hearings hanggat hindi nare-resolba ang issue. Wala pa raw tugon sa kanila si Romualdez. Sa pagsusuri ni Senador Panfilo Lacson, nasa 500 flood control projects na pare-parehong halaga ang nakalista sa NEP. 51 billion pesos ang kabuong halaga ng mga yan, ayon kay Lacson. And we counted from NCR to Region 3 alone, flood control management 1, nasa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. Secretary Vince is already investigating ito pong mga doble-doble, pare-parehong pangalan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinirmahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang ilang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa ilang individual na idinadawit sa issue ng mga questionableng flood control project. Ang mga diskaya naman na ipinalalagay sa Lookout Bulletin Order, binawian ng lisensya ng Accreditation Board ang 9 na kumpanya. May report si June Veneracion. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Lunes, inamin ni Sara Diskaya na may pagkakataong sabay-sabay na naglalaban sa iisang bidding ang 9 nilang construction company. Meron bang pagkakataon yung 9 na pag-aari mo ng construction company, sila naglalaban sa isang bidding? Minsan naglalaban-laban yun, Siyam. Yes po. Kung sino manalo ron, kahit isa sa Siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Labag sa batas yan ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board, UPCAB. Kaya binawi nila ang lisensya ng 9 na construction companies. Nakasaad sa batas na kailangan ng PCAB license bago mangontrata ang isang contractor.
Kinukwestiyon ng kampo ng mga Diskaya ang revocation. Kung nirevoke, ano kaya ang basihan? Kasi dapat may due process yan. Hindi po pwede yung dahil nakikiride on ka lang sa issue. Sa pagsusuri naman ng Bureau of Customs sa 12 luxury vehicles ng mga Diskaya, lumabas na 8 ang walang entry record sa customs. The initial report that there's no record on yung nabanggit niyo, no? 8 out of 12. We have to be responsible. Make sure that the conclusions that we can derive from the investigation can stand in court pag kinakailangan. Target ng customs sa makakuha ng search warrant sa iba pang magagarang sasakyan ng mga Diskaya. Sabi ni Diskaya sa Senado, 28 ito. Pero may impormasyon daw si Senador Jinggoy Estrada mula sa LTO na 80 ang mga sasakyan ng mga Diskaya at 4 ay luxury vehicles. Pagtitiyak naman ng abogado ng mga Diskaya, hindi magtatago ang mag-asawa at igagalang ang i-issue sa kanilang Immigration Lookout Bulletin Order. Handa rin daw ang asawa ni Sara na si Curly na humarap sa investigasyon ng Senado o Kongreso. Wala hong tinatago ang pamilya Diskaya. Bukod sa mga Diskaya, ipinilista rin sa Lookout Bulletin ang mga pinakamataas na opisyal o may-ari na 14 na iba pang construction company na may pinakamalaking na corner na flood control project. Handa rin daw dumalo at magbigay ng impormasyon sa investigasyon ng Senado at Kamara ang contractor na LRT Buildings. Sinusubok hinga ng pahayag ang iba pang nakalista na madadagdagan pa ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Hiniling din ng Justice Department na isyuhan ng ILBO ang 8 DPWH official. Kabilang sila dating DPWH Calabarzon OIC at dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara. Dating OIC Bulacan District 1 Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC District Engineer JP Mendoza. Mahiwalay ding request ang Senate Blue Ribbon Committee para ilagay rin sa bulletin sina Alcantara, Hernandez at DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang nasawi sa away ng 2 grupo sa Los Baños, Laguna. Sa viral video, isang babae ang sumisigaw habang kausap ang grupo ng mga lalaking may patalim. Tinangkarin niyang pigilan ang pagsugod na lalaking nakasando. Maya-maya pa, umalingaw nga na ang putok ng baril. Bumagsak ang isang lalaki. Ayon sa pulisya, nagsimula ang gulo ng magsagutan ng asawa ng babaeng umaawat sa video at 2 lalaking nakainom umano. Nauwi ito sa bugbugan hanggang sa tumawag ng respac ang parehong panig. Nakumpiska ang ilang patalim pero hindi na ang ginamit na sumpak. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang suspect at ang kanyang kaanak pero walang humarap sa aming team. May ilang contractor at taga-DPWH daw na handang tumistigo kaugnay sa flood control projects. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, may nilinaw naman ang isa pang senador nang matanong kung nakatransaksyon ang isang dating district engineer na sangkot umano sa maanumalyang mga proyekto. May report si Ian Cruz. Sa gitna ng pagdinig sa mga flood control projects, may ilan daw na nagpaparamdam kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Rodante Marcoleta, para tumistigo sa mga maanumalyang proyekto. Ang ilan daw, mga kontraktor, pero may mga taga-DPWH rin. Merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ang kanilang sasabihin bago. Kung wala namang bago, paano naman? Pero kung may mga nais tumestigo, may ilang personalidad na may kinalaman sa proyekto na nasa ibang bansa na raw. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasunod naman ang naging sagot noong Lunes ng may-ari ng Alpha and Omega na si Sara Diskaya na 2016 daw sila pumasok sa flood control projects. Sinabi ni Senador Bato de la Rosa
na dapat imbestigahan ang lahat ng flood control na dumaan sa iba't ibang administrasyon. So what kung 2016, pera ng bayan yan pera ng bayan yan Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kalokohan, kahit na panahon pa ni Pinoy, kung meron sila mga ginawang kalokohan, dapat imbestigahan lahat yan. Iginit naman ni Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva na wala siyang transaksyon sa dating District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na si Engineer Henry Alcantara. Never. Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng secretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Pinaplano raw ni Villanueva na magsampa ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Isa si Alcantara sa mga ginisa ng House Infrastructure Committee kahapon. 1994 siya nagsimula sa DPWH. 2019 nang maging district engineer siya ng 1st Engineering District ng Bulacan na nagkaroon noon ng pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yes, Your Honor. Ano bang ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Sa kanyang pamamalakad, isa sa mga na-questioning flood control projects ang Ghost Project sa Baliwag na nabuking mismo ng Pangulo. Babala ng House Infrastructure Committee, reklamong plunder ang posibleng harapin ni Alcantara. Sinisika pa naming makuha ang kanyang pahayag. Kahapon, inamin niya sa komite na may pagkukulang siya dahil hindi personal na natingnan ang proyekto. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang effortless na pagpapakilig ni Ralph De Leon at AZ Martinez, also known as AZ Ralph, from TikTok trends, fan edits, now to an actual music video. Layag na layag ang chemistry ni AZ Martinez at Ralph De Leon sa music video ng naiilang ni singer-songwriter Lejon. Medyo nabulabog ako sa mga edits namin ni AZ. Most of them, ito yung theme song na ginamit. Tinatawag nila tong AZ Ralph Coded. So ito yung naging theme song namin ni Ralph. Relax mode muna sa mundo ng mga tao si Ashty Perena, played by Glyza De Castro, habang hinihintay ang kanyang hadiya na si Tera aka Bianca Umali na sumama sa Encantadia. Ipinasili pa ni Glyza ang ilang behind the scenes sa Sangre. Glowing naman ang newlyweds na sina Shaira Diaz at E.A. De Guzman sa kanilang honeymoon sa Switzerland. They're enjoying the views, pati na ang Swiss fondue. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.